Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ika-4 na yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Tinanong ako ni Rosie noong nakita niya na inihatid ako ni Rigor nang minsang namalengke ako at tinanong kung korsonada ko si Rigor, pero ipinagkaila ko yon. Hindi siya naniwala sa akin, kaya sinabi ni Rosie na isusumbong niya ako kay Itay at sinabing inaagaw ko sa kanya si Rigor. Para wala ng gulo, nangako ako kay Itay na magparaya na lang ako. Minsan, nang nagsimba sina Inay at Rosie, walang maisuot na damit, pinahiram ni Inay ang damit ko. At Alicia, anak, bakit kunti lang ang kinain mo? Ang sabi mo, pupunta ka sa sayawan. Gugutumin ka doon. hindi po, Inay, dahil ang sayawan na dadaluhan namin ay doon sa may kaarawan na ama ng isa kong kaibigan. Kaya kakain pa kami doon. Ganun ba? Akala ko ibang sayawan ang pupuntahan ninyo. Pero anak, maaga ka sanang uuwi ha. Huwag kang magpuyat. Dahil magkasunod na ang dinaluhan niyo ni Rose na sayawan. Opo, Inay, hindi po ako magpupuyat. Sundin ko ang lahat ng bili ninyo sa akin. Buti na lang kanyo't wala dito si Rosie. Kundi, aabuti na naman kami ng madaling araw. Gusto niyang patapusin ang sayawan nun eh. Hindi ba siya napapagod sa pagsasayaw, anak? Bakit niya patatapusin ang sayawan? Ay naku, Inay, hindi po. Alam nyo, pag nakita nyo siguro, tuwang-tuwa siya sa pakikipagsayawan at nalilibang po siya. Naku, Alicia, talagang ang hilig niyang sumayawan, no? Basta may narinig na sayawan, talagang dadalo siya. Tama po kayo, Inay. Hindi pwedeng hadlangan ang gusto niya. Gaya ng paghatid ni Rigor. Akala niya may gusto ako kay Rigor. Di naman siya nanliligaw sa akin eh. Kung ganun, anak, ang sabi ng itay mo, pagbigyan mo ang iyong kapatid para hindi siya ang ligawan at hindi siya magalit sa iyo. Sana, anak, intindihin mo na lang yung kapatid mo. Pwede ba, Alicia? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Kailangan ko ng maganda. Kukunin ko na yung damit ko sa cabinet. Sa bagay, hindi ko pa yun naisusuot dahil bago lang yun eh. Tinago ko yun para may maisusuot ako kung sakaling may pupuntahan ako. Asan na ba yun? Bakit wala dito sa pinagtaguan ko? Sigurado ako. Isinuot na naman ni Rosie yun eh. Kinuha niya na hindi man lang ipinaalam sa akin. Bakit niya pinakialaman yun? Ngayon anong isusuot ko? Ano? Sobra na talaga si Rosie. Sobra na!
ba nagpunta ha? At isinuot mo yung bagong damit ko. Ano ngayon ang isusuot ko? Bakit mo isinuot? Hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Paano naman ate? Nauna kang nagsimba at nang sinabi ni inay na magsisimba kami, ay wala akong isusuot dahil puro luma yung mga damit ko. At hindi gaya mo ate, marami kang damit at magaganda pa. Sana pumili ka ng iba. Hindi yung bagong-bago na bili ko. Hindi ko pa nisusuot eh. Marami ka pa nang magpipilian. Yun kasi ang nagustuhan ko. At nang sinabi ko kay inay, pumayag naman na isut ko na para makapagsimba kami. Sobra ka na talaga. Lagi na lang akong nagpapasensya sa'yo. Pero hindi mo rin iniisip kung gagamitin ko yun o hindi. Sana pag ikaw nasa kalagayan ko, sigurado, magagalit ka kung kukuha ko ng gamit mo. Di mo man lang sinabi sa akin. Ang dami mo pang sermon. Tapos na yun. Ginamit ko na nga eh. Bakit ba nagpuputok ang butsi mo? Intindi mo na lang. Hindi na ako uulit. Ewan ko sa'yo. Ikaw pa, na pag may nakita kang gamit ko na bago, hihingin mo ka agad. Hindi ka na magsasabi kung sa akin kung gagamitin ko yon. Dahil inggitila ka eh. Oh, asan na yung damit ko? Andun sa lalagyan ng marumi. Ikaw na lang bahalang maglaba. Pero, sorry ate ha, kasi napunit. Nasabit kasi sa pako. Ano? Sinira mo yung damit kong bago? Hindi ko pa yan naisusuot! Naku, hindi na kita mapapatawad sa ginawa mo ito! Hindi na! Ha? Ate? Ay, ano pa yung narinig ko sa inyong dalawa, ha, Alicia? Ay, nag-away ba kayong magkapatid? Ano ba yung pinag-awayan ninyo? Sabihin mo nga sa akin. Papaano naman kasi, inay? Ipinasuot ninyo kay Rosie yung bagong damit ko. Hindi ko pa yun naisusuot eh. Hindi niya iningatan. Kaya yun, napunit. Imbis may susuot ako, wala. Inunahan pa niya ako at nasira pa. At sa bagay lang na ganyan eh, pinagalitan mo na yung kapatid mo, ha? Hindi mo man lang inintindi. Siyempre nagsimba kami kanina. Sinabi sa akin na wala siyang maisusuot. Kaya sinabi ko sa kanya na hiramin na lang yung damit mo. Pero inay, tignan niyo naman ha. Hindi niya iningatan. Kaya nagalit ako sa kanya. Hindi ko pa yun naisusuot. Tama na yan. Wala rin lang katuturan niyang sinasabi mo. Kapatid mo naman yung gumamit. Hindi ibang tao. Unawain mo na lang siya. Sobra na kayo. Lagi niyo na lang kinakampihan. Kahit mali ang kanyang ginagawa. Sobra na kayo, inay! Hala! Sobra na ako, kama! Walang hiya ka! Sisigawan mo pa akong nanay mo! Bastos kang anak! Ah! Inay, sinampal niyo ako. Ah! Dahil wala ka ng respeto sa akin. Bastos kang klaseng anak! Kaya lumayas ka dito! Lumayas ka! Kung wala na talaga, sana'y puso mo'y matuto ng magpatawad. Kung wala na talaga, hiling ko, puso mo'y tuluyan ng magpatawad. Auntie, pumunta ako rito sa inyo dahil may ipapakiusap sana ako sa inyo. Ano ba yung pangamangkin? Sige, sabihin mo.
Kung kaya ko ay hindi ka mapapahiya. Kwan po, auntie. Pwede ba akong makitira dito sa inyo? Dahil wala po ako alam na pupuntahan eh. Bakit Alicia? Nagtampo ka ba sa Edaybo at lumayas ka, ganun ba? Hindi po ako naglayas, auntie. Kundi pinalayas po ako ni inay. Dahil sa kapatid kong si Rosie. Kinampiyan naman kasi. Aba, matagal na ginagawa ng iday at itay mo yan sa iyo. Sobra na sila. Dapat, pantay-pantay ang pagmamahal sa inyo na mga anak nila. Yun sanang dapat nilang gawin, auntie. Yung kapatid kong may kasalanan. Tapos ako pang pinagalitan. Sinampal pa ako ni inay. Ano? Sige, Alicia. Ipaliwanag mo sa akin ang punot dulo ng pag-aaway ninyo ng kapatid mo. At ang dahilan, bakit ka pinalayas ng iday mo. Kung bali sila, ay pupunta ako sa bahay ninyo at pagsasabihan ko ang iyong inay. Hindi pwede na kampihan niya ang isa sa inyo. Sige, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I will. I'll always be with you. Ring, gabi na. Baka hindi pa umuwi si Alicia. Saan ba siya pupunta? Ay, nako. Huwag mo nang hanapin ang suwain mong anak. Akalain mo ba naman wala siyang respeto sa akin. Sinigawan pa ako. Ano? Bakit niya ginawa sa iyo yun? Ano bang nangyari? Pwede bang sabihin mo sa akin para alam ko naman? Inaway niya ang kapatid niya na humiram ng bagong damit niya. Hindi pa daw niya naisuot. At bago pa raw yun. At napunit pa. Kaya naman pala talagang magagalit yun. Dahil sinira ni Rosie ang damit. Hiniram niya pero hindi iningatan. Hindi naman sinadya ni Rosie na gano'n ang mangyayari sa damit ni Alicia. Pero nagalit sa kapatid. Hindi man lang inunawa. Siguro mahal ang pagkabili niya. At di pa naisusot. Kaya naginit ang ulo ng kapatid dahil napunit pa. Sana inintindi muna ang kapatid. Dahil wala siyang maisuot. At saka importante ang pinuntahan namin. Nagsimba kami para magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya sa atin. Pero anong ginawa niya? Pinagalitan ni Alicia ang kapatid niya. Kaya yun, pinalayas ko siya. Mabuti naman at umalis na dito si ate. Ang damot niya. Kaya inay, sana pag may ipapabili ako sa inyo, pagbigyan mo naman ako ha. Oo naman, anak. Basta may pera tayo. Bibilhin ko ang gusto mo. Hayaan mo bukas, pupunta tayo sa bayan para mamalengke. Talaga po inay? Naku, ngayon lang ako sasama sa inyo. Dahil laging si ate ang kasama ninyo kung pupunta kayo sa bayan Bakit? Gusto mo bang sumama sa akin pag nagbinta ko ng mga gulay sa palengke? Opo, inay. Noon pa. Tingnan niyo si ate. Siya lang ang nakakabili ng mga damit niya. Pero ako, yung mga luma niyang damit ang binibigay sa akin Huwag ka lang magtampo dyan. Mula ngayon, ikaw nang isasama ko sa pagbibinta ng mga gulay. At
nang maibili kita ng lahat ng gusto mo. Totoo po, Inay. Naku, salamat po. Dahil wala na akong kati sa mga bibilhin ninyo, Inay. At makakabili na ako ng damit para gamitin sa pagdalo ko sa sayawan. Siyempre naman, anak. Mahal na mahal kita kasi. Basta tulungan mo naman ako dito sa mga gawaing bahay para matuto ka naman. Opo, Inay. Kung ano man ang gusto niyong gagawin ko, ay susundin ko po. At tutulungan ko kayo sa gawaing bahay para di kayo mapagod. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Kailangan madalaran ko na si Alicia. Namimiss ko na siya. Pero, hindi pa nga ako nakapagtapat ng pag-ibig sa kanya. Dapat ko nang sabihin sa kanya yung tinitibok ng puso ko. Alam ko naman na may pagtingin din siya sa akin. Pero iniisip pa rin niyang mga kapatid niya. Siya yung nagsasakripisyo. Hindi pwede na mahalin ko si Rosie dahil wala akong nararamdaman sa kanya. Kundi tinitulog ko na siyang kapatid. Mamayang gabi, dadalawin ko si Alicia at magtapot na ako ng pag-ibig sa kanya. Siya ang gusto ko. Baruse, baga pa'y nandyan ka na sa may tabi ng bintana. May hinihintay ka bang bisita? Opo, Inay. Wala na dito si ate. Sana, pagkakataon ko na ito. Pag dumalaw si Rigor, ay ako ang kakausapin niya. At hindi ako papayag na si ate ang ligawan niya. Rose, anak, mali yata yung ginagawa mo. Ikaw pang babae ang manligaw sa Rigor na yan. Opo, Inay. Kahit anong paraan na gagawin ko para maibaling sa akin ang pagmamahal ni Rigor. Kaya mong sabihin kay Rigor na gusto mo siya. Ay naku anak, mas ayaw ng lalaki ang unahan mo ang desisyon nila. Kailangan mong hintayin mo na kusa silang manligaw sa'yo. Paano, Inay? Kung maunahan ako ni ate, baka nilandinan niya si Rigor noong namalengke siya, kaya inihatid siya dito ni Rigor. Hindi naman siguro anak. Alam mo, medyo pihi ka ng ate mo. Ilang binata rin nang nanligaw sa kanya. Pero bigo silang lahat sa kanya. Inay, alam po ninyo, alam ko na may kursunada si ate kay Rigor. Sinungaling ang ate na yun Pero halata ko naman sa kanya na ang lagkit ng tingin niya kay Rigor. Kaya hindi ako naniniwala sa kanya. Talagang gusto rin niya si Rigor. Aba, Rosie, may tinatahulan ng aso natin. May tao yata. Tingnan mo nga. Opo, Itay. Hintayin muna natin kung tatawag. Saka kubuksan ang pinto. Marciano, aling-aling. Di bang dumalaw sa inyo? Itay, si Rigor yun. Siya ang tumawag. Sige anak. Ikaw nang bahalang magbukas ng pintuan at kausapin mo siya. Opo, Itay. Sandali lang. Nariyan na. Magandang gabi sa'yo, Rosie. Ang ate mo, Alicia pala, tulog na ba? Ha?
Wala siya dito. Nagbakasyon siya. Ano? Nagbakasyon? Hindi mo lang sinabi sa akin. O sige, aalisin na ako. Babalik lang ako sa ibang araw. May sasabihin sana ako sa kanya eh. Kaya hindi na ako magtatagal. Aalisin na ako. At, pasensya na sa istorbo. Ha? Ay, Rigol! Sandali lang! Mag-usap muna tayo! Rigol! Naku, hindi na ako pinansin. Visit talagang Ate Alicia na yon. Visit! Mula nang pinalayas ako ni Inay sa amin, hindi na nila ako hinanap. Talagang si Rosie lang ang mahal nila. Magtitis na lang ako dito. Alicia, lumabas ka dyan at may naghanap sa'yo. May bisita ka. Sandali lang po, ante. Lalabas na po ako. Sino kayang sinabi ni auntie na bisita ko? Ang mabuti pa, lalabas na ako dito sa kwarto ko para malaman ko kung sino ang bisita ko. Sino kayang sinabi ni auntie na nandito? Ayun siya, nakatalikod. Lalapitan ko. Sino ba ang... ha? Ikaw? Sino kaya ang naging bisita ni Alicia? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Alicia dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.